Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ulit ito, Gayas TV, OFW dito sa bansang Kuwait. Welcome to my channel. Pag-uusapan natin itong issue pa rin ng ABS-CBN kahapon, no? Dahil sa kanilang pagdiwang sa kanilang 1 year anniversary, death anniversary, nawala na sila sa iri dahil nga kinuha na ng gobyerno yung prangkisa nila na pinagkaloob dahil inabuso ito. So, kahapon, ito yung nakakatawa dahil itong membro ng Makabayan Black na nasa kongreso at nasa gobyerno, sila pa itong nangunguna sa rally kahapon para ibalik kuno ang ABS-CBN at tinatawag pa nila ang rehimen Duterte ay isang komunista, pasista o kung yun, mga lingwahe ng mga makakaliwang grupo. Ay alam naman din natin na yung Makabayan Black membro din iyon, di ba, ng above ground ng CPP-NPA, NDF. So yun, no, at nagsama-sama ng puwersa, magkasamang puwersa kahapon ang Pulahan, Dilawan at ang mga supporters ng ABS-CBN, pero para ibalik ang prangkisa ng ABS-CBN ay wala pa rin, siyempre walang mangyayari. Sa Makabayan Black ay pangunguna ni Bayad Muna, party list na Carlos Zarate, na nangre-recruit sila siyempre ng mga kabataan na sumali sa kanilang grupo tapos dalhin sa bundok para ipain sa mga kasundaluhan, samantalang yung anak niya sarap buhay doon sa Poland, nag-aaral, sports car yung kotse, tapos pabiyahe-biyahe Europe, around Europe, malaki yung bahay, kung ganoon. Basta buhay mayaman, prinsipe ang kanyang nag-iisang anak sa Poland. Tapos yung mga kabataang nauuto sa Pilipinas sa mga nare-recruit sa universities is kawawa, namatay na hindi alam ng mga magulang yung iba. Salamat na lang yung iba na nagbalik loob at nakapiling pa ang kanilang mga pamilya. So ito, no, balikan natin itong issue na nagsanib puwersa nga sila. Ito yung nakakatawa. Dahil itong Makabayan Black, swildado ito ng gobyerno na tax, hindi lang gobyerno, taong bayan. Tax ng taong bayan ang pinapasahod sa kanila. Kumukuha sila ng milyones na budget binibigay ng gobyerno. Walang ginawang tulong para sa mga kababayan na mahihirap. Kasi yung mga pira nila, syempre, dinadala doon. Yung iba siguro, nasa kanilang poon na manyakis na nasa Switzerland, sa Netherlands. Tapos yung iba kanila, tapos yung iba pinambibili ng mga firearms, no. Maalala ko yung kailan ba yun, nung February ba yun, January, na tumawag ito si Zarate sa isang engineer, di ba, na taga Mindoro, na naglalambing dahil mag-anniversary nga daw sila, kailangan na ng mga mahahabang di kalibring baril na tag 50 mil yung isa, di ba. So yun, hindi yun na ipinagkaila ni Zarate. Totoo yun. Kasi yung nung lumabas ang video na yun is wala siyang say. So silence means yes. So ito ngayon, imbes na manawagan ito si Zarate at ang kanyang mga kampon, mga kasamahan niyang demonyong Alipores, nasa ABS-CBN, na bayaran na ng ABS-CBN ang kanilang mga asunto sa gobyerno para magkaroon sila ng prangkisa. Ibaliktad pa. Sa gobyerno sila manawagan na ibalik yung prangkisa ng ABS-CBN, tapos libre iyon. Walang babayarang mga labor laws ang ABS-CBN na marami din. Kasi sinabi niya doon, 11,000 na manggagawa ang nawalan ng trabaho. Naghihirap. Hindi naman 11,000 ang workers nila. 4,600 plus lang. Tapos yung iba na yun na contractual lang yun, tagsi 6 months. Umaalis na. Siyempre, tinatanggal na kasi hindi naman sila regular doon. Ginigit pa rin na 11,000 ang workers ng ABS-CBN. Samantalang itong Maria Risa, 11 million ang sinabi niya doon sa interview na sa ibang bansa. Ano na yun? ABC News ba yun? Doon sa Australia.
Yun ang nakakalungkot. Bagayan lang ni Angel Locsin or kung sino pa man dyan ng mga artista na wala naman talaga sa gobyerno. Bahala sila mag-rally dyan hanggat pagtanda nila na ibalik ang ABS-CBN. Problema na nila yun. Pero yung gaya sa kanila Sarati, na nasa kongreso, nasa gobyerno nagtrabaho, mananawagan sa gobyerno na ibalik yung prangkisa ng isang network, bias na nga magbalita, sinungaling pa. Ang dami nilang violation. Na ngayon na nga lang na wala silang prangkisa, wala sila sa area talaga na pinakabuo. Ganun pa rin ang ginawa. Imbis na nga magsuri sa Pangulo dahil sa ginawa nila sa pangluloko nito nung 2016 election na hindi nilabas ang kanyang ads tapos kinuha ang pira hindi binalik. Abay sila pa itong pa-victim effect ngayon. Tapos itong Makatai Black na ito, ano bang meron sa ABS-CBN at ng na ito, pulahan na ito, bakit todo tawag dyan? Todo suporta itong pulahan na mga above grounds member na ito sa ABS-CBN. Alam na ninyo, i-search ninyo yon yung Eugenio Lopez na senior, si Ninoy, at yan sila Juma Season. I-research ninyo, di ba? Nasa na yan, na magkasama nga yan, sila pinatalsik na si Marcos noon. Ngayon, kaya todo suporta itong Makabayan Black sa ABS-CBN na ibalik ang prangkisa instead na manawagan sila na ibalik ang bayaran ng ABS-CBN ang kanilang mga lapses lahat para magkaroon sila ng panibagong 25 years franchise. Ay wala, gusto nila ibigay ng gobyerno ang luluhod sa ABS-CBN, no? Or gobyerno pa ang magmamakaawa sa ABS-CBN na sorry ganito. Hindi ang gobyerno Duterte, hindi gobyerno Aquino ha. Walang utang na loob, walang ginawa ang ABS-CBN na maganda sa gobyernong Duterte para pagkakautangan ito ng loob. Sa halip niloko pa nga, di ba? Gaya nga ng sinabi ni Pangulong Duterte sa mga oligarko, wala akong utang na loob sa inyo dahil hindi kayo tumulong sa kandidatura ko. So, magbayad kayo ng mga buwis. Yun na nga, mahigit 3 dekada, halos 40 years na yung iba. Hindi nagbabayad. Di ba kaya yung Inquirer? Better yan gaya ng ABS-CBN dahil nga siningil sila, di ba? Ng bilyon-bilyon nilang tax na hindi nila binayaran mahigit 3 dekada. Kakapal ng mga mukha. Tapos, ako po, sila pa itong may ganang magalit na sila ang siningil. Sila na nga itong lumabag sa taxes, sa tax law ng Pilipinas. Nasanay kasi na binibaby ng mga Aquino. Yung mga oligarko na ito. Ay naku po, yun nga sinasabi niya, hindi habang buhay ay Pasko ang inyong isi-celebrate, di ba? Darating din sa parang tao lang din, hindi habang buhay magbi-birthday ka, darating din ang panahon na magsi-celebrate ka ng iyong death anniversary, yung pamilya mo or mga kamag-anak mo ganyan. So ito ngayon ang nangyari sa ABS-CBN. At sinabi nila, lalo na si Vice Ganda, di daw nila makakalimutan, lalo na yung 70 congressmen or congresswomen na bumoto. Hindi din kayo makakalimutan dahil kayo din ay mga masasama ang ugali, lalo ka na Vice. Kailangan mo pa manglait ng kapwa para magiging katawa-tawa. Bakit marami namang mga komedyante dyan, nga si Dolphy, awarded na bilang isang king comedy ng Pilipinas. Nang lait ba yun ng kapwa? Hindi. Nila Redford White. Kung sino pa mga comedian dan, sila Andrew noon, mga movies niya. Nang lait ba yun? Hindi. So wala. Gumaya din itong mga talents ng ABS-CBN sa kanilang network, mga walang breeding, kulang sa aruga, pati yung mga supporters. Itong mga, hashtag pa sila doon sa Twitter. Kung gusto ninyo talaga, give chance, di bayaran ninyo. Yun lang naman ang doon Sabi ng mga congressmen, lalo na yung Fantastic Four, na nakipaglaban talaga ng buong-buo nung hearing. Ito si Congressman Marcolita, Congressman Remulla, Boying Remulla, kasi si John Vic, gobernador yun ng Cavite. Boying Remulla,
Congressman P.D. Barzaga at Congressman Mike Defensor. O, sila yon, 4 talaga. Proven yun sa kanilang hearing ng 12 days kung bakit nila iyon pinatay ang prangkisa ng ABS-CBN sa Kongreso pa lang. So, kung gusto ninyo, magkaroon kayo sa rate, gusto ninyo na magkaroon ng prangkisa ang inyong Katol Network, mahal ninyong ABS-CBN, ipanawagan ninyo sa may-ari, magbayad ng lahat ng kanilang mga lapses sa gobyerno para magkaroon sila ulit ng panibagong 25 years franchise. Hindi yung mananawagan kayo, nakakahiya kayo. Nasa gobyerno kayo, bayad kayo ng taong bayan, mga tax, pinaghihirapan ng mga tao magtrabaho. Tapos sa inyo lang milyon-milyon, sarap nga ng mga buhay ninyong mga peste kayo. Tapos kumukontra pa kayo sa gobyerno. Hindi kayo, at sa bagay hindi naman kayo talaga nahihiya. Pero nakakatawa lang kayo. Dahil nagmukha kayong tanga at umuwi kayo kahapon na luhaan. Walang nangyari. Kaya good luck sa inyo good luck sa inyong ABS-CBN. Kaya gusto, ito pa naman yung isa kung bakit gusto ng mga pulahan at mga oposisyon na makabalik ang ABS-CBN. Siyempre, mag-i-election at itong ABS-CBN naman eager na makabalik sila dahil nga kikita sila ng multi-billion or trillion pa ngayong darating na eleksyon dahil sa mga campaign ads, no? Biruin mo, parang isang minuto lang is 5 to 10 million ang bayad ng campaign ads. Ilan ang mga politiko diyan na pipila para magbayad at para sa kanilang campaign ads? Marami. Mura sa congressman ata yun hanggang sa presidente. So magkano ang kikitain nila doon? Yun ang gusto ng ABS-CBN dahil nga sa panahon ng eleksyon, hihiga sila sa pira. Kung ngayon wala silang prangkisa, kaya hinihikayat ang lahat ng kanilang mga sources sa gobyerno. Kanilang mga, lalo na sa opposition, Liberal Party, mga itong sa pulahan, sa above grounds. Hinihikayat lahat magkaisa para magkaroon sila ng prangkisa na wala silang babayaran kahit piso sa kanilang mga asunto. Dahil nga mag-eleksyon at siyempre bibida na naman sila. At lalo yan, yayabang. Pag makabalik yan, pag pinagbigyan, naku po. Triple ang yabang pa ng ABS-CBN sa totoo lang. Pati ito kanilang mga talent na mga mayayabang din. Na yung iba nga, sabi nga ni Tatay Jason maakyat sa penthouse para magkaroon ng serye. Mayroon pa pala ako nakita kanina, hindi ko pa yung interview ni Rogando Sasot kay Tatay Jason pala na si Noli De Castro is 35,000 ang kanyang sahod monthly. Tapos siya daw, si Tatay J, 5,000 lang, 3 show pa. O 2 show ang kanyang hawak. O tingnan mo kung gaano ka balasubas yung ABS-CBN noon pa pala. Tapos yung ang iba, nag-ahahangad baka pasok ng ABS-CBN dahil pinakamalaking network nga sa Pilipinas. Sikat ka kung nasa ABS-CBN kayong pala pasang-awa din pala yung halos hingiin din pala yung mo. Yung sahod mo, gaya nga nila ni Journal halos 24 hours, wala silang pahinga, walang kain, libreng kain. Kanila pa, nagbabaon. Tapos, ang sahod, 3,000 to 4,000. Diyos ko, may pamilya ka, mabubuhay ka ba doon? Tapos, nung nagkatagalan, kala nila, dinadala sila sa pinakamahal na hotel sa Makati, sa Pilipinas. Pinakain, tinanong kung anong gusto ninyo para sila yung bibitayin. Yun pala, pagkakain, masaraya sila dahil akala nila is mapopromote sila. Yun pala, tanggal sa trabaho. Kung gaano ka animal itong ABS-CBN sa kanilang mga tauhan. Tapos ngayon, pa-victim effect. Tapos itong mga artista din nila, ganun din. Doon ninyo sisihin. Una ninyo sisihin si Pinoy. Dahil hindi siya nagbigay ng prangkisa nag-renew ng franchise ng inyong network noong 2014 pa. No? Doon pa lang. Tapos ngayon, sisihin ninyo mga artista at mga talents ng ABS-CBN yung network ninyo, yung may-ari. Dahil kung sabihin ninyo bayaran nila ang kanilang mga
lapses sa gobyerno para magka-franchise kayo at makapag-operate ulit. Tapos, hindi yung gusto ninyo, libre na lang ibigay sa inyo ba? Swerte ninyo, no? Kayo na nga itong nang loko. Kayo pa ang bigyan ng pabor. Ba, ang galing.